Habang nagpapatuloy ang gobyernong ito sa kasalukuyan ay kabi-kabila ang balita sa pagkuha ng pondo ng bayan na isa sa mga nakakawalang gana sa gobyerno ngayon, simula nang nawala ang presidenteng nagmumura tumutugis sa mga kriminal at istriktong tao sa pamumuno ng bansa ay ganito na nangyayari. Sa bansang minsan mo lang naranasan ang pagbabago, nauulit na naman ba ang nakaraang nawala ng takot ngayon ang ibang sangay ng gobyerno sa pagkuha ng pondo sa kaban ng bayan? Kung iyong mapapansin, lalo lang lumala ang nangyayaring ito at marami sa mga kababayan natin ang hindi na makatiis sa panloloko na ginagawa ng mga taong ito, na hindi mo alam kung saan nila dinadala, na nagbibigay ng malalim na pag-iisip sa taong bayan na lalo lang tumitindi ang galit nito. Sa mga politikong walang kwenta na pera lang at kapangyarihan ang layunin nito sa ating bansa. Sa halip paglaanan ang problema ng bansa kundi ang pondo ng gobyerno ang kanilang pinag-iinitan. Grabe, anong balak ni BBM sa bansa natin? Parang ibabaon niya tayo. Oh my God! Marcos admin rushes to secure 408 billion in new loans. Panibagong utang na naman. Grabe! Para saan to, BBM? Anong plano ni BBM sa bansa natin? Ilulubog ba niya tayo? Nilulubog niya tayo sa kumunoy? Grabe! Wala ka namang makitang mga malalaking proyekto. Nasaan kaya napunta ang pera? Talagang binabaon niya ang Pilipinas? Naghihiganti ka ba, Mr. President, sa mga Pilipino? Grabe, yung pinagagagawa ngayon ng presidente, puro pera-pera na lang, kaya grabe ang korupsyon na nangyayari sa administrasyon niya. Dahil ang pondo ng gobyerno ang isa sa mga dahilan ng ibang mga politiko dahil nagagamit nila ang pera sa kanilang pangangampanya sa susunod na eleksyon na hindi na nila kailangan kumuha pa sa sarili nilang bulsa. Dito mo mapapansin na tila ba walang pakialam ang Pangulong Marcos sa nangyayaring ito. Nagmistulang walang pakiramdam at wala kang maririnig na kahit anong opinyon tungkol sa isyong ito at walang nakikitang katiwalian. Basta ang importante sa kanya ang pagkapresidente na walang humahadlang sa kanyang kagustuhan. Habang tumatagal ay unti-unti nang nakikita ang totoong dahilan kung sino ang may kagagawan ng nangyayaring gulo sa ating bansa, na siyang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at gobyerno. Saan nga ba hahantong ang isyong ito? Kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang paniniwalaan ng tao sa huli. Karaniwan na sa ating pamahalaan, ang pagkakaroon ng mga namumuno ang tanging hangad lamang ay yumaman sa pamamagitan ng paggamit ng yaman ng iba. Ito ang pinakamabigat na suliranin ng ating bansa. Ang makasariling pag-iimbot sa kaban ng bayan na hindi isinasaalang-alang ang kinabukasan ng ibang mamamayan ng bansa, kung saan ang mas naapektuhan ay ang mga mahihirap. Sa lahat ng mga Pilipino na gusto ng pagbabago sa ating bansa, ang lagi nating isaisip at tandaan ang korupsyon sa gobyerno, mga lumang politiko na ayaw ng pagbabago dahil sila ang tunay na sumisira at humahadlang sa pag-unlad ng isang bansa tungo sa kaayusan ng ating pamumuhay. Dahil kung hindi tayo mag-iisip ng paraan upang tanggalin ang mga ganitong uri ng politiko, magpapatuloy lamang ang ganitong katiwalian sa gobyerno na walang magiging maayos na proyekto. Dahil ang hangarin nila ay pera ng bayan. Mga kalsadang madaling masira na hindi ipinagagawa, na kahit hindi naman sira ay kanilang sinisira, mga tulay na bumabagsak at hindi tinatapos ang pagkakagawa nito. Flood control the substandard ang pagkakagawa at mga ghost projects na isang diskarte rin ng mga lumang politiko upang pagkaperahan sa pagtaba ng kanilang bulsa at marami pang iba. Hindi pa ba kayo nagigising sa ganitong uri ng sistema ng pangloloko sa atin ng mga politikong paulit-ulit niyong ibinoboto na walang pagbabago sa bansa? Na sila lang ang nakikinabang ng ating pinaghihirapang mga buwis, na kinakaltas sa taong bayan, na ginagamit nila sa pangsarili nilang pangangailangan sa pagpapayaman, na walang pinupuntahan kundi tayo ang pinahihirapan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Eto, panoorin nyo. Ang krisis na ito sa ating transportasyon, posibleng konektado rin pala sa malawakang korakutan o katiwalian sa gobyerno.
May mga programa naman kasi para mabigyan sana ng ginhawa ang mga commuter. Gaya nga ng NSCR o ng North-South Commuter Railway, pati na ang Metro Manila Subway na pinaglaanan ng pondo pero kulang pa rin daw. Inilihis kasi ang budget ng mga pangunahing infrastruktura sa tinatawag na Unprogrammed Appropriations o UA na kalaunan malaking bahagi di umano kinurakot naman. Samantalang parang nasagasaan o naantala ang mga proyektong subway pati na ang NSCR. Imbes tuloy na makinabang ang taong bayan, lalo pa silang pinahirapan. Ang dami pong mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na semento eh. So yung iba, nagpapalit na ng semento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon. Yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Sa tatlong budget, inilipat yan sa unprogrammed funds. Nilagyan ng mga flood control, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan ang foreign assisted projects, na-delay yung project. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Kung na sana tayo, ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. Babayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor costs tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa buong Pilipinas.